Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, pag-usapan lang po natin yung pagkaka-appoint nga po kay Secretary Boying Rimulya bilang SOJ Secretary ng DOJ papuntang Ombudsman. Kasi marami po yung nangangamba at naiinis, nayayamot sa pagka-appoint nga ni Boying Rimulya bilang bagong Ombudsman kasi sinasabi nila na gagamitin nga ng administrasyon ni Marcos Jr. ang ombudsman para sa mga kalaban niya sa politika, lalong-lalo na dito kay Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman natin na malawak talaga yung kapangyarihan ng ombudsman. Pwede silang mag-imbestiga, pwede silang magpakulong, at pwede silang magpa-suspindi ng isang official, appointed man yan or elected official, basta official ng gobyerno. Ngayon, yung ombudsman, ang pinaka ano niya, qualification niyan or pinaka mandato niyan is independent dapat siya, di ba? So hindi dapat siya partisan, walang kinaanibang politika para walang conflict of interest. Pero dito sa ginawa kasi ni Marcos Jr., yung pag-appoint niya dito kay Ombudsman Boying Rimulya, medyo parang questionable or marami yung nagtatanong or marami yung nagsasabing mali yung desisyon ni Marcos Jr. dahil nga si Boying Rimulya ay isang politiko. Ngayon, yung pagiging politiko, alam naman natin yan, yung mga karakter yan. Para yung mga paru-paro, sabi nga nila, di ba? Pagkatapos sipsipin yung nektar ng isang bulaklak, lilipat yan sa susunod na bulaklak para doon naman sumipsip ng mga nektar. So, patalon-talon. Kumbaga yung loyalty niyan, hindi talaga, hindi mo masasabing 100% yung loyalty doon sa kanyang kinaanibang political party or grupo, parang ganun, di ba? Dahil syempre, ang pinaka-interest ng isang politiko, yun yung kanyang pahalagahan kesa doon sa kung ano man yung makukuha niya sa isang political party. Kaya nga yung pagkaka-appoint dito kay Boying Rimulya, pwedeng malaking pagkakamali ito ni Bongbong Marcos. Bakit ko nasabi? Ito, pakinggan po muna natin itong paliwanag ni Attorney Christian Flores tungkol dito kay tungkol sa ombudsman. Tungkol sa ano ba yung kasi marami di bang natatakot nga na dahil nga si Boying Rimulya na yung hawak, so pwedeng siya na yung gagamitin para nga daw mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Pero ang ombudsman din naman pala is pwede rin kagad mapatalsik o pwede rin palitan, although hindi ganun kadali pero pwede. Kaya nga ito paliliwanag ni Attorney Christian Flores kung ano ba yung magiging sistema at ano ba yung dapat na, kumbaga ano yung huwag masyadong mangamba, matakot yung mga Duterte supporter na dahil nilagay nga dyan si Boying Rimulya, ay gagamitin na agad yan para ano si Vice President Sara Duterte. Yung kumbaga i-prosecute, mga ganun ba yung makasuhan para hindi na siya makatakbo sa 2028. Kaya ito pakinggan po natin itong paliwanag ni Attorney Christian Flores tungkol po sa bagay na yan. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Pero ang mas mahalagang tanong, paano kung may issue sa kanya habang nasa pwesto? Pwede ba siyang matanggal? Ang ombudsman po ay may 7-year term, 7 taon yan, at hindi na yan nare-renew. Non-renewable po ito at no extensions allowed. Dahil mahaba-haba ang 7 taon, kaya dapat independent talaga ang ating ombudsman. Pero isang paglilinaw, hindi po untouchable ang opisina ng ombudsman. So para doon sa mga natatakot na baka hindi na siya pwedeng mapalitan, pwede pa po. Medyo magsaya na kayo sapagkat may legal na paraan naman pala kung paano siya pwedeng tanggalin bilang ombudsman. Heto na. Ayon sa batas, pwede lamang siyang maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Ibig sabihin,
ang House of Representatives ang magsasampa ng impeachment complaint o pwede din namang isang mamamayan ang mag-file ng initiatory impeachment complaint at kailang endorse ito ng House of Representatives. Matapos itong endorse ng House of Representatives sa Senado, ang mga senador naman ang huhusga kung dapat ba siyang tanggalin base sa mga grounds ng impeachment. Ano-ano po itong grounds na ito na pwedeng ikatanggal ni Boying Remulla bilang ombudsman? Number 1, betrayal of public trust. Pagtataksil sa tiwala ng publiko. Number 2, graft and corruption. Alam naman po natin kung anong corruption. Pang-aabuso sa posisyon ng isang opisyal ng gobyerno at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Number 3, culpable violation of the Constitution. It amounts to the deliberate and wrongful breach of the Constitution, yung tahasang paglabag, maling paglabag sa Constitution. At iba pang serious offenses po, gaya ng treason o yung pagtatraidor o pagtataksil sa bayan, or bribery, or panunuhol o pagtanggap ng anumang may halaga para ma-impluwensya ng desisyon. Kaya kung may makikitang katiwalian or conflict of interest, may proseso pa rin susundin. Hindi pwedeng basta tanggalin na lang. Tandaan po, kasama ang ombudsman sa mga public officials na maaari lamang matanggal sa pamamagitan ng impeachment. Alam na alam ninyo yan. Sang-ayon sa Philippine Constitution, sino-sino po ba silang mga opisyal na pwede lamang matanggal sa pamamagitan ng impeachment? Una, presidente. Ikalawa, you guess it right, vice-presidente. Number 3, members of the Supreme Court. Mga huwes, mga hukom sa Korte Suprema. Number 4, members of the Constitutional Commissions. Okay? At number 5, ombudsman. Okay? Kaya mga kababayan, habang mainit-init pa ang usapan tungkol sa appointment ni Boying Remulla bilang ombudsman, mahalaga na alam natin ang role niya, qualifications niya, at ang tamang paraan ng pananagot kung sakaling magkaroon ng issue sa kanyang panunungkulan. Kaya, ano sa palagay nyo? Ano sa tingin nyo? Magiging independent kaya si Boying Remulla bilang tanod bayan? Bilang ombudsman? Yan yung magiging malaking tanong dyan. Kung talagang magiging independent ba talaga itong si Boying Remulla bilang ombudsman. Doon tayo muna sa sinasabi nga nila pagiging independent at doon sa terms ng pagiging ombudsman. Ngayon, sabi nga ni attorney rito, ang ombudsman merong 7 years term. Hindi na pwedeng i-extend yun. Hindi siya renewable. Kung titingnan ninyo, 3 taon na lang or less than 2 years na lang si Bongbong Marcos na magiging presidente. 7 taon uupo si Boying Remulla bilang ombudsman. So lumalabas dito, sabihin natin, 2 taon lang magsasama itong si Boying Remulla at si Bongbong Marcos. Kaya nga sinasabi natin dito mukhang itong ginawang pag-appoint ni Bongbong Marcos dito kay Boying Remulla, malaking sugal to. Alam nyo kung bakit? Dahil kung may usapan sila na halimbawa, di ba, doon pa lang sa umpisa na patapos na yung termino nung susundan ni Boying Remulla si Samuel Martires, nagbigay na kagad ng interest itong si Boying Remulla na gusto niya maging ombudsman. So doon pa lang medyo nakakapanghinala na kung bakit. Either kay Bongbong Marcos or doon sa mga anti-administration. Kasi pwedeng isipin ng mga anti-Marcos administration junior na kaya gustong mapunta ni Boying Remulla sa ombudsman, pwedeng si Marcos mismo yung nag-initiate na i-alok kay Boying Remulla yung position, or pwede namang si Boying Remulla mismo yung nag-suggest kay Marcos Jr. na siya yung iupo bilang ombudsman. Ngayon, kaya inilagay ni Bongbong Marcos na ombudsman si Boying Remulla is para gamitin niya laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte supporter. Hindi lang sa mga supporter na ordinaryong tao, pati sa mga politiko.
Kasi ang pwedeng kasuhan lang ng ombudsman ay yung mga public official at saka elected official ng gobyerno. Ngayon, pwedeng gamitin ni Marcos Jr. si Boying bilang weapon para patahimikin yung mga Duterte supporter na politiko. At the same time, pwede rin gamitin nga rin ni Boying Remulla ni Marcos Jr., itong si Boying Remulla para pagtakpan yung mga kalokohan na nangyayari sa administrasyon niya tulad na lang ng flood control. Kung matatandaan nyo, sabi nga diba ni Boying Remulla, wala siyang sisinuhin kahit pa daw kamag-anak ng presidente. Ngayon, dalawa lang naman ang tatamaan na kamag-anak ni Marcos Jr. na nasa gobyerno, si Martin Romualdez, tsaka yung kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Sa tingin nyo ba kakantiin ni Boying itong si Amy Marcos? Hindi pwede siguro dahil wala naman siya makikitang kaso. Ang pwede lang makanti rito si Martin Romualdez. Kaya nga yung paglagay ni Marcos Jr. kay Boying, malaking sugal. Kasi sa loob ng 2 taon silang magsasama, after 2 years, pag baba ng pwesto ni Marcos Jr., pwede na siyang sampahan ng kaso ng patong-patong. Alam niyo naman na ganito ang kalakaran sa Pilipinas. Yung yung bababang presidente, pagbaba niya, sandamakmak na kaso ang nakaambang laban sa kanya. Ngayon, pagbaba ni Marcos Jr., sino kaya ang magsasampa ng kaso sa kanya? Sa tingin nyo ba haharangin yan ni Boying Remulla? Considering na meron ng bagong presidente at that time. At alam naman din niya na impeachable official siya. Sa ngayon, hindi yan pwedeng ma-impeach si Boying Remulla dahil hawak pa ni Marcos Jr. ang Kongreso at ang Senado. So napakalabong mangyari yan. So magiging solid yung pagiging ombudsman niya sa loob ng 2 taon mahigit. Pero after nang bumaba sa pwesto ni Marcos Jr., may bago ng presidente. Ngayon, halimbawa, si Vice President Sara Duterte ang manalong presidente. Sa tingin mo ba babanatan ni Boying Remulla itong si Vice President Sara Duterte? I don't think so. Bakit? Immune na yung presidente sa lahat ng kaso. Pero yung ombudsman, hindi. So, pwedeng masibak itong si Remulla once na ginusto ng presidente, utusan niya yung House of Representatives at ang bagong Senate, yung Senado, na i-impeach si Boying Remulla. So, hindi niya matatapos yung 7 years niya. Kaya nga itong yung pagkakalagay dito kay Boying Remulla, malaking pagkakamali ito sa tingin ko. Kasi pwede ditong sa ngayon, hindi pa yan ilalagdag ni Boying Remulla. Pero after na wala na sa pwesto si BBM, sigurado tayo babaliktad yan si Boying Remulla dahil politiko ito. Kung saan siya merong pakinabang, dun siya kakapit. Meron ba siya magiging pakinabang pa kay Bongbong Marcos kapag siya ay bumaba na sa pwesto? Wala na. Unless, kung si Bongbong Marcos pa rin magpapatuloy ng kanyang termino. Kung magdideclare man siya ng martial law, siya pa rin yung upong presidente. Or, meron siyang ilalaban na magiging presidente na yun ang mananalo. Sa ngayon, medyo malabo pa na kumbaga wala pa silang nakikitang pwedeng ipangtapat kay Vice President Sara Duterte na lalaban sa presidential election. Kaya nga itong move ni Remulla, masasabi natin matalinong politiko. Kasi alam niya kung paano lumaro ng kanyang karir. Alam niyang patapos na yung termino ni Bongbong Marcos. Kung mananatili siya bilang Secretary of Justice, pagbaba ni Marcos, kasama siyang bababa. Dahil palamang papalitan siya ng bagong presidente. Kaya niya ginusto maging ombudsman. Dahil doon, independent yun, 7 years. So, pagtapos ng termino ni Bongbong Marcos, nandun pa rin siya sa pwesto. Nandun pa rin siya sa kapangyarihan. At pwedeng gawin ni Boying Remulla
yung habulin niya kagad si Marcos Jr., sampahan niya ng sandang makmak na kaso, panabla sa mga ginawa niya ngayon under ng Marcos administration. Kasi pwedeng gamitin yung mga naging action niya para masibak bilang ombudsman si Boying Remulla, tulad ng sinabi ni attorney na yung betrayal of public trust. Yan na yung pinaka madaling kasong pwedeng isampa para sa impeachment dahil napakalawak niyan. Dahil nga dun sa pinagagawa niya, tulad na lang ng yung sila yung tumayong competent judicial authority na hindi dapat na sila yung tumayo doon sa pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Tapos yung sa graft and corruption, kung saan yung anak niya nahulihan ng illegal na droga, di ba, na-dismiss yun. Although na-dismiss yun, pero baka magawa ng paraan ng ibang mga pwedeng magsampa ng kaso, hukayin uli yung kaso na yun. Pwedeng gamitin na grounds yun para ma-impeach si Boying Remulla. Tapos yung mga statement niya na sometimes you have to bend the law. So isinang-ayunan niya yung sinabi ni Erwin Tulfo na kailangan minsan daw kailangan i-bend yung law. Considering SOJ secretary siya, tapos mag-a-apply siyang bilang ombudsman, tapos maririnig mo sa kanya yung mga ganung statement. So, pwedeng gamitin yun laban sa kanya. Kaya after nang bumaba ni Bongbong Marcos at iba na yung presidente, pwedeng ma-impeach itong si Boying Remulla. Ngayon, sabi ko nga kanina, pwede niyang gawing panabla yung mga nagawa niyang pagkakamali dito sa nakarang administrasyon. Pwede niyang gawing panabla sa upong presidente na yung paghabol naman niya kay Bongbong Marcos dahil meron siyang mga hawak na alas na pwede niyang gamitin para kasuhan ng kasuhan si Marcos Jr. At yan din siguro yung ginamit ni Boying Remulla, kaya no choice si BBM na i-appoint siya bilang ombudsman. Kaya ito yung pinaka-summary nitong senaryong to. Delikado si Bongbong Marcos dahil hindi niya naisip na 2 taon mahigit na lang siyang uupo at the rest, bagong presidente na ang hawak at under na yun ng ombudsman. Kahit sabihin natin independent, pwedeng sibakin ng presidente yung nakaupong ombudsman at papalitan niya ng bago. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.